So, yun. Magandang araw sa inyong lahat. This is my channel. Welcome. Then sa video ito ay pag-usapan lang natin daily lessons in life. So, ngayon magsisimula tayo sa syempre sa beginning. I was born May 2, 1996 in wag muna natin sabihin yung lugar kung saan. And then meron kaming tatlong nilipatang tirahan. So, simula yung pinamana ng lolo ko kay father ko, which is meron siyang fish pan, then bukid, and doon kami ninirahan. No? Ilalagay ko na lang yung mga picture dyan noon na ang idol ko pa noon ay si April Boy Regino. Makikita niya kaganon ako. Then, I have, meron akong kuya. So, dadalawa lang kami. And, yung mga magulang ko, especially yung nanay ko ay medyo stricto siya pagdating sa amin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, hindi ko alam bakit nung bata pa ako. Hindi ko alam kung bakit ganun siya. So, natutunan ko naman sa pag-i-strictong yun hanggang sa kinuha na siya yan, alam niyo na, hindi naman nagtagal. Mga ano na siya noon, 50 plus years old ay kinuha na siya. Tinago niya kasi yung sakit niya. Pero bago yun nga, medyo nire-recall ko lang, no? So, ipapass forward na lang natin yung iba para maintindihan nyo. So, malapit ako sa camera. Para akong, yan, medyo lain natin. So, yun. Dadalawa kami ni kuya ko. Nihiling kasi nung kuya ko na magkaroon siya ng kapatid dahil lonely nga siya, isa niya. So, yun. Nagkaroon ako. Then, maganda naman ang samahan namin nung simula nagkamulat ako. Mga ano ko nun, 4 years old, medyo natatandaan ko na lahat yung mga nangyari sa buhay namin. Sa buhay ko. So, syempre, bilang bata, marami kang pagkakamali. Syempre, pasaway ka kasi hindi mo alam ginagawa mo. And, syempre, yung nakikita mo sa mga magulang mo, yun din ang nai-apply mo sa sarili mo, di ba? Diba? Yan. Kaya, yun ang naitaguyod o natandaan ko na dapat gawin. Kasi ang mga magulang kasi yun ang magiging role model natin. Kung sino yung naging guardian natin. May dumadaan na motor. Ayan. So, yun. Sila yung magiging role model natin, yung mga guardian natin, kung sino man ang nagpalaki sa atin, magulang, lolo, lola, tita, or pinampon. Yun ang makikita natin na dapat gayahin sa alam natin. Ngayon. So, yun, hanggang sa lumipat kami, nagkaroon ng issue. Siyempre, o kaya, yun, nagkaroon ng issue sa, alam niyo na, lote. Siyempre, hatian na. Yun. So, nakalipat kami. Second home. Pero meron pa rin yung isa nun. Ang pagkakalam ko na ibenta na yata yun. Kaya lumipat kami. Doon ako nagkamalay nung lumipat kami sa isang bahay namin. Which is, medyo malaki naman. Pero hindi nga lang maganda kasi ewan ko. Saka, basta para sa akin, yung mga nangangarap na magkaroon ng bahay. Basta, makabili ka ng lote na hindi tumutulo, bahay, gano'n. Saka secured, may bakod, gano'n. Okay na yun. Saka nakapag-contribute ka dun sa property tax mo. Yun. Okay ka sa gobyerno. So, yun. Pagpatuloy natin. Saan na ba tayo? Yun. Lumipat na kami sa aming bahay. Pangalawa. Yun.
Doon na ako medyo nagtagal. Doon na kami nagtagal. Mga almost 10 years yata. 10 years kung hindi ako nagkakamali. O halos 10 years siya. Na doon ako naging pasaway. At ikukwento kung bakit ako naging pasaway nung naging kinder na ako. Ay nakakitaan naman ako ng syempre talino. Ayun. Nakakitaan naman tayo ng talino. Yun lang, hindi natin naabot ang first honor. Ang pinakamataas lang na naabot natin ay second place. Yun. Ipapakita ko na lang sa somewhere dito yung mga medal ko. Achiever naman tayo. And then, mabait, syempre. Kasabay na rin, syempre mahihain dahil yun nga, hindi tayo gaano nagiging socialite ng panahon na yun. So, nakagraduate tayo ng kinder, hindi na ako nag-K2. Kindergarten 2 kasi ewan ko, parang gusto ko na mag-grade 1. Sayang sa oras siguro. Yun ang nararamdaman ko, yun ang sinabi ko sa magulang ko. So, nag-grade 1 na ako. Nung kinder pa kasi, half day lang ang ang schooling yata, kung matandaan ko. Sa panahon na yun, ay half day lang, kung 9 to 12 tapos na, tapos meron namang 1 to 4. Yun ang schooling nila noon. Kaya medyo excited kasi sa hapon nakapaglaro ka, yun lang mag-isa mo sa bahay. Kaya ang mga kalaro ko noon ay mga laruan. So natuto rin akong, ewan ko, nung bata daw ako, sabi nila na kapag naglaro ko, natapos na maglaro ng mga laruan, ay nililigpit ko siya. Masinop, sabi nila. Yun ang naintindihan nila sa akin. Ewan ko bakit, basta gusto ko lang magligpit ng laruan, sabi ko. And then, naging grade 1 na tayo. Yun. Doon na nag-start na namulat ako sa, hindi pa naman ganong namulat, pero doon ko nakita na hindi bias ang pagtatrato ng tao, majority ng mga tao. Hindi ko naman sila biniblame sa mga nagawa nila kasi nga sabi ko, tulad nung nasabi ko kanina, na ang ehemplo sa kanila yung mga guidance nila, di ba? Yun ang mga naging siguro na nakita nila sa magulang nila, lolo, lola, tita, o naging magulang nila. So yun, doon ko una nakita na nung grade 1, meron kasing rules doon. Yun yung natandaan ko na, diba, halos lahat naman ngayon na bawal magpakopya. Yan. So, nung una kasi na-warningan ako na kasi pinakopya ko yung answer ko kasi gusto ko siya tulungan. Kasi hindi daw siya naka-review, gano'n. Hindi daw siya nakapag-aral kasi bla bla bla, gano'n. And then yun, pinakopyahan ko siya and then ginalaan ako. First offense na sa susunod, wag mo na siya pakopyahin kasi ang tawag doon, lamig. Na siya, parang may offense na sa, parang mababawasan yata ng grade, ganun. So, in the second time, pinakopya ko siya pero wrong answer. Yun. So, nakita ulit ng teacher, ewan ko kung anong ginawa niya, pero yun yata naging dahilan kung bakit nandun na lang ako sa second place. Yun ang alam ko. Nasa second place na lang ako lagi. So, yun, nag-move on na rin ako doon. And then, pagkatapos ng, hindi pa ako natatapos ng grade 1 noon. May sinalian ako na, siyempre may mga contest din, di ba? Sa mga paaralan. Kung ano man yan. Basta yun. Ang sinalihan ko noon ay puzzle yata. Yun. Yung pinag-aralan namin ay yung mga picture doon, yun yung bubuuin namin parang puzzle. Ngayon, siyempre parang gustong-gusto ko siya. Kaya doon ako sumali. Ayaw ko sumali sa hindi ko gusto. Yan. Nang sumali ako noon, ewan ko kung anong grade ako noon. Grade 1 siguro, grade 2. Basta may sinalihan akong ganun. And then, ang nangyari, nakalapag na yung puzzle sa harapan ko. Then,
parang na-imagine ko na siya kagad na kung paano siya buuin. So, yun. Crumple na lang gano'n. O, ginulo-gulo. And then, may starting time. So, nakita ko na siya kaagad. And then, nung nag-start, nagtaka sila na nabuo ko siya kaagad ng mabilis na oras. Kahit yung mga matatalino na kasama ko ay nahirapan sila. Halos, yung 1 minute yata sila nagbuo. Sa akin, mga seconds lang yata. And then, sabi nila disqualified. Yun ang hindi ko alam kung bakit. Yun yung pangalawang offense na parang, pero pinagbigyan ko naman nung una, pero nung pangalawa, parang nag-start na sila, tapos ako kabibigay lang yung puzzle sa akin. Tapos, nung binigay, medyo matagal na naka-start na sila. So, naging third place yata ako. Hindi ko na maalala, third place yata. So, yun. Yun ang nakita ko na nagsimula na sila. Ako na dun pa lang. Wala pa yung puzzle ko. Siyempre, mauuna sila dahil naibigay na, nakita na nila, na-visualize na nila yung puzzle. So, yun. Dun ako nag-start na mag-isip na bakit ganun? Sabi ko, bakit parang hindi yata bias, sabi ko. Kasi ang turo sa akin ng mga magulang ko, dapat maging right lagi yung ginagawa, tama. And then, the last time, pinagbigyan ko pa yon. The last time is nung matatapos na ako ng grade 1. Yun. Ay, grade 1 pala ako nun. Matatapos na ako ng grade 1 ay siyempre may graduation. Yun, may graduation na. Then, ang nangyari, dahil nga daw nagpakopya ako, naging dalawa ang second placer. Yun. Doon ako unang nagtaka. First place, yung first place na yun, magaling talaga yun. Hanga talaga ako sa kanya, sa kakaibigan ko siya. Shout out kay Mike Edward Lozano. Yun ang matalino talagang bata eh. Saka medyo loko-loko din ko minsan. Ewan ko ngayon, hindi ko na siya nakikita. Kasi kinder pa lang ay kaklase ko na siya hanggang grade 1. Yun lang. Kaya naalala ko talaga yung pangalan niya. So, yun. Naging first place siya. Ewan ko kung second yata ako, third. Hindi ko na kasi gano'ng maalala. So, papakita ko na lang dyan kung anong place ako. Basta, nasa honor ako. Ang nangyari, naging dalawa kami dun sa isang honor. Tapos, nung pupunta na yata sa stage, siya lang yung, ay dalawa kaming pupunta pero hindi na ako pumayag na umakyat. Sabi ko. Kaya pinipilit ako pero parang ayaw ko na. Ewan ko kung bakit. Parang nadismaya yata ako nun. So, yun yung pangalawang, yun yung huling pagkakataon na parang ayaw ko na umakyat sa stage. Yan. Nung kinder kasi ako, nakalimutan ko sabihin sa inyo, nung kinder ako, may ni-recite yata akong poem. Kasi ang pinakagusto ko sa lahat yung memorization. Yan. Madali lang kasi ako makapag-memorize. Ewan kung bakit. Ang ginagawa ko kasi, pag nagme-memorize ako, kinakanta ko siya. Inihahalo ko siya sa kanta. Kaya yun, madali ko siya ma-memorize. Parang yun yung lyrics niya pag kumakanta ako. Para kapag i-apply ko na siya, isipin ko na lang yung kanta. Yun. At kusa na lang siyang matatandaan ko. Yun. So, marami akong best in blah blah blah. Ganun. So, yun yung last time na nung grade 1 ako, ay nadismaya talaga ako mag-aral. Although nadismaya mag-aral, syempre, achiever pa rin naman. Kaso lang nandun na lang ako sa around 5 to 10 rank. Di ba may yun, ranking, top 1, top 2, top 3 hanggang 10. Andun na lang ako naglalaro. Umakyat man, mga 4 yata, tapos bababa ulit, ganun. Minsan 11, pero tataas ulit, ganun. Pero tuwing graduation, hindi na ako madalo. Parang nadismaya na talaga ako. And then, dun na nangyari yung mga hanggang sa grade 5, di ba? Siyempre,
Mabait pa naman ako noon. Pero, nung nasasali na rin ako sa mga, yun, yung mga bata, syempre naglalakwat siya, gano'n. Yun. And then, hindi naman ako ganun pasaway. Basta sumasali lang ako sa mga bata. Pero kung malaman ko na saka lang naging worse yata nung grade 4 ako. Nakakapasok pa naman ako, ang attendance ko is perfect. Yan. Perfect lagi yan. Yun nga lang, yun yung laging na nakikita na lang nila sa akin na perfect attendance. Hanggang grade 4. Ay, grade 3. Nung grade 4 kasi parang may ginawa yata ako na nag-cutting class yon. Nasubukan ko na mag-cutting class dahil sa yun, video. Kung matandaan nyo yun, yung mga late 90s. Ngayon, 90s. Mga, diba, meron yung mga tug yung halos iugyugin mo na yung computer. Computer ang tawag nila dun pero laro lang ang laman. Yun. Yung inulugan mo ang piso. Yun. So yun, medyo na-addict tayo doon. Then, doon na nag-trigger yung sakit ko. Nung grade 5 na ako. Nung naging grade 5 na ako, yun na-diagnose ng doctor na meron akong epilepsy. Nakukuha daw yun sa lagi kang nagugutom, hindi ka kumakain sa tamang oras, tapos pagod na natutulog, lipas kumain, tapos yung may sakit ka pero parang pinabayaan mo na lang daw na gumaling yung sakit mo. Yun. Kasi nga tuwing pupasok ko may sakit na ako kasi hindi nga gano'n nakakain. So lagi akong ulcer nun. Ay, laging sumasakit siya ko pero hindi siya ulcer. Kasi lagi kong iniinom ay kape na. Kape na may kanin. Yun. Tuwing uuwi ako sa bahay, late ako umuwi, tapos papasok ka agad ako pag kukunin ko lang yung baon ko sa bahay. Tapos punta na, minsan hindi na ako nakakain. Ganun. So, yun, na-diagnose ako na ganun. And then, nagkaroon ulit ng problema sa family. Siyempre, lote din. So, bago yun, lumipat na pala kami nun. Lilipat na kami. Grade 5 pa lang ako nun. Hanggang na lang ako nun. Second grading yata. Natapos ko yung second grading. Maganda pa naman yung mga grades ko, mga 80, ganun. Line of 8. And then, nung third grading to fourth, yun na, nagkasakit na kasi ako. And then, yun, syempre, bilang bata, parang tulala ka kasi di mo alam gagawin mo, bata ka pa lang. And then, hanggang sa ma-realize ko ulit na syempre, mali yung nagawa. Yun. So, first, yung lakwat siya, yung hindi pag-aral ng mabuti, and then, second, yun nga, nagkasakit. Dahil sa mga nagawa ko, yun. And then, dumating yung, grade 5 pa pala, no? Grade 5 na ako noon. Isin natin book natin. Yan. Grade 5 na ako noon. Buti na lang. Pinasa ko kasi may mga kamag-anak naman. Malayo ng kamag-anak pero pinasa yung grade natin to line of 7. Basta nag-take na lang ako ng exam. Hindi ko na rin sineryoso pero pinasa na rin ako para makapag grade 6 daw ako. So, yung panahon na yun, napaggamot ako. Siyempre, nag-suffer din. Natatandaan ko pa yung mga feelings na para kang yung bigla ka na may hilo, babagsak, tapos maninigas ka. Yun yung naranasan ko noon. And then, nung nagpa-check up ako, siyempre, humingi kami ng tulong sa gobyerno, ganun, yung mga gamot. Siyempre, nahirapan din dahil nga, kaya nga naibenta yung lote kasi nga, dahil din sa akin, tapos sa kuya ko na nag-aaral sa private school. Yun. So, ako yung talagang medyo tumigil-tigil ng pag-aaral. And then, no grade 6, naituloy ko pa naman nung grade 6 ako. Dahil nga pinasa na lang ako. Tapos, ewan ko yata, 4th placer yata ako nun.
medyo nakaka-achieve pa rin. Kasi ang paborito ko, Filipino Science. Yan. Yan ang mga gusto kong subject. English, medyo tagilid tayo dyan. Mathematics, okay. Makabayan, okay. Pero, yun, nakapasa pa rin naman. Dahil sa mga projects, yun, nakahabol din. And then, nakagraduate tayo ng elementary 2008. Yan. Hindi na rin ako dumalo ng graduation. Kinuha ko na yung medal. May medal ba nun? Hindi ko matandaan kung may medal. Basta papakita ko na lang dyan kung may medal. Hugin ko yung box. Ayun. Yung pagkatapos nun, na-stop ako. Yan ang, kasi nga nag-aaral na si kuya ko. Na-stop ako kasi nag first year high school ako, 15 years old. Yan. Talagang matanda na. Ayaw ko na sana mag-aaral noon, pero pinilit ko pa rin. Kahit nakakahiya. Ako pa yung pinakamatangkad. Ako yung pinakamatanda. Yan. Then, wala. Medyo nagiging lang. Kasi naalala natin. Yan. And then, yun, naging first year high school. Ang tagal na lumipas, diba? Nandito lang ako sa bahay, nagmumukmuk. Tutulungan yung mga magulang ko. Yun. Everyday routine na kain, pakain, gano'n. Hugas ng pinggan, yun. Saka nagdi-deliver pala kami ng pechay yata yun. Pechay, mga gulay na nagtatanim kami nun. Hanggang sa dumating yung opportunity na pwedeng, sabi nila mag-aaral na ako. Dahil parang magaling na yata ako nun, sabi nila. Nag-take kasi ako ng gamot. Yung ilang years yata yun. Basta yun, hanggang naging 15 years old ako. Puro gamot, yun. Ang downside naman na pagtitake ng gamot na hindi ka pumupunta sa doktor ay may side effect. Yun. Nagkaroon ng side effect yung iniinom kong gamot, kaya dun ako unang tumigil. Hindi naman siya tumigil talaga na everyday kasi ako umiinom. Nung unang yung tablet na yun, may hati yun eh. Tablet na yun is Tigritol, yun. Dilantin, yun. Para sa naglalaway. And then, yun, yung isang tablet, iniinom ko once a day yata. Hanggang sa, pinuputol yun, half-half. Pero, isa sa umaga, isa sa gabi. And then, hanggang sa naging isa sa araw. Isang putol sa isang araw. Kinakagat ko pa ngayon. Mapait yun, pero nasanay na ako sa lasa niya. Kinakagat ko na lang. Tapos binabalik ko yung kalahati. And then, hanggang sa nag-second day, ay every other day, every 1 week, hanggang sa nawala na, tinesting namin kung babalik pa. Wala naman na. And then, sa tulong at awa niya, thank you, ay nawala na rin. Inipon ko pa ngayon eh. Nasa ano ko yun. Kaso lang di ko na napicturean kasi nga wala pa tayong magandang cellphone nun. Hanggang sa yun, pumasok na ako bilang first year high school, 15 years old, matangkad, yun, syempre. Nag-achiever tayo. First grading, kagad, first honor. Yun ang unang achievement ko sa first year high school. Kalangan nila yun ng talagang ano ko. Pero tinalo ko ng yun nga, yung extra, tinatawag nila extracurricular. And then, kung makikita, hindi, bago yun. Siyempre, halos pantay lang kami nung, konti lang yung agwat namin nung second honor ko dati. Gaganon-ganon lang kami. Hanggang sa, siyempre, 15 years old, alam niyo na. Diba? May ganon. Nagkaroon na ng ganon. So, yun. Medyo bumagal. First grading is first honor ako. Second grading, di ko maalala. Nag-second ako. Tapos, nung third, nag-first ulit. Tapos, nung fourth, fourth grading, tinalo ako ng extracurricular kasi hindi ako sumasali. Kasi nga, salat kami sa... Yan. Saka, isa pa, maraming kamag-anak si... Yan, alam niyo na. Yung naging... Pero, mabait naman yun, yung bata na yun. Siyempre,
bata siya. Hindi natin pwedeng patulan na gano'n. So, yun. Hindi ako nakapasa sa extracurricular hanggang sa nakita ko na binabayaran pala yung grades. Tapos, syempre, yung tita niya is advisor namin. Ewan ko kung bawal yun noon. Syempre, pinapakita na yung mga answer. Sabi nila, ewan ko. Pati yung kaibigan na teacher nung tita niya na yun ang sinasabi nila sa akin. Pero, nasa isip ko naman, sabi ko, pumasok ako para makapasa. Di ba? Pumasok ako para makapag-aral, makapagpatuloy. Kasi nga 15 years old ako. Hanggang sa dumating yung opportunity na bago matapos ang first year high school ko, third grading yata nun, ay dumating itong ALS, Alternative Learning System, Alternative Learning School. So, sabi nila, pwede daw akong pumunta, sumali. Ano yata ako noon? Underage yata ako. Kasi, 14 years old yata, o 15. Ang requirements na age is 16. So, ang ginawa nila, tinanong nila sa akin, kailan ka ba mag-birthday? Sabi ko, next year. So, next year yung birthday ko, magiging 16 na ako. Next year. Hey! Hey! Yun. Magiging 16 na ako next year. So, ipinilit nilang pinasok para lang matulungan ako. Ingin ng aso. Tapos yun. Dito na rin papasok yung dun sa namin, religion na INC. Iglesia ni Cristo. Then, meron kasi kaming doon, teachings na kapag may gusto kang ma-achieve sa buhay ay kailangan mong panata ang tawag nila doon. Parang siyang makikiusap ka, prayer, sariling panalangin na sana sasabihin mo sa Ama na ito kailangan ko, ito yung hiling ko na sana mangyari. Then, nung ginagawa ko yun, kasi nga maraming pagkakamali sa buhay. Yung paglalakwat siya, naiisip ko. Tapos, yung paglalakwat siya na yun ay humantong sa pagkakaroon ng sakit ko. And then, humantong sa yung hindi nakapag-aral ng grade 5, na hindi nakapagpatuloy. And then, pinagbigyan naman ako, naging grade 6. And then, nung first year high school na sana ako after grade 6 ay, yun, nawala. Na malaki yung gap. Nga 15 years old lang pumasok na first year high school. So, yun. Iniling ko na sana bigyan ako ng pagkakataon na makatapos ulit. Yun. Parang mahabol ko yung mga kasama ko. Kasi, nauna na sila eh. Parang masyado nang malayo yung agwat. Yun. So, nung nag-pray, panata, then, yun, nagkaroon ng katuparan. Yun, nagkaroon ng katuparan na makapasok dun sa alternative learning system kahit na ako ay underage. So, ang nangyari, syempre may konting challenge pa rin dahil nga gusto mong ma-achieve yun. Then, nagpatuloy pa rin ako sa pagpapanata. Yun. Hanggang sa dumating yung araw na yun, hinihintay namin. Medyo absent pa nga ako nun dahil nga gusto kong sumali sa examination. Yun. Nag-exam kami. And Oy! Yun. Yung unang dumating ay syempre nakagraduate na ako. Nakagraduate na ako ng first year high school. Yan. Tapos na. Then, ang hinihintay ko na lang maging second year or
makagraduate ng 4th year. Yan. And then, after year, hindi ko na matandaan kung anong year yun. Basta April siya. Yun, nagpakita na yung result. And then, congratulations, pasado ka na. At binigyan ako ng dalawang option na kung gusto mo, kasi sabi nila hindi ko pa na-experience ang high school days. Parang ano nga, nakakalungkot sa mga ibang tao na syempre high school days ay syempre masaya dahil nakakapag socialite ka, basta social. Yan, nakakapag kaibigan ka, gano'n, marami kang nakikilala, nakakausap, nakakaaway, gano'n. Nung elementary hanggang high school days, diba? Yung high school na life, sabi nila, hindi ko na ano yun, na experience, di ba? So sabi ko, gusto ko namang mag high school, kaso lang tinitingnan ko yung financial problem. Kung mag high school pa ako, 4th year high school pa ako, magtutuloy pa ako, di, parang ano na, magastos pa, saka isang taon pa. Yung 4th year high school naman kasi na yun, parang magiging kasabay ko na lang yung mga kaklase ko noon na mag-graduate. Parang ganun yata. So, ang pinili ko na lang, graduate na lang. Para may oras pa para maghanda sa college. Yun. Which is, hindi natuloy. Na naman. So, yun, nakagraduate na ako. Nauna pa ako sa mga klase ko. Nakagraduate na ako. Nagkaroon na ako ng diploma na high school graduate na. And then, yun. Pinag-iisipan ko pa. Yung ang nangyari na, pagkatapos nun, yung hindi inaasahan na pagpanaw ng aking mother. Yan. So, yun, sinabi ko nga na tinago niya yung sakit niya. Na. So, yun. Pero sa atin naman, ay, sa amin, sa religion namin, kung tapos na, basta nakagawa mabuti, nakapag-serve kay God, ay, sa Panginoon, ay okay na yun. So, nagawa naman niya yun sa last days niya, last week, last month, ay bago nangyari yung atake niya sa high blood at puso, ay nakatupad naman siya ng kanyang duty sa English at sa Tagalog tungkulin. Then, yun nga, binigyan na lang siya ng konting pagkakataon para makausap kami. Kaso lang, ang ikinalulungkot lang namin yung hindi niya nakausap yung yung parents niya at mga kapatid niya doon sa lugar niya. Sa Pangasinan yun. Yun. Yun lang nakakalungkot. Ang dumating na lang, sabi nga nung biro nga nung kapatid niya na siyempre, mga close niya, kapatid niya, tagal nilang hindi nagkita, hindi pa nagkausap, medyo malungkot. Nung umalis siya dito, babalik na lang siya na, yun, wala na. So, yun yung kinalulungkot nila, pero siyempre malungkot din. Ang feeling naman namin na mga magkuya ay shock, parang gulat, lutang. Kasi hindi namin inaasahan na wala na, no. Siyempre yung alam naman natin na ang mga nanay, yan, pag may problema ka, pwede mo siyang yakapin, yan. Pwede mo siyang sabihan, tapos papayuan ka niya. Tapos kapag may sakit ka, yun, diba? Siyempre, alagaan ka niya. So, yun lang yung parang nami-miss namin sa kanya. Nagiging emotion naman. Yun, siyempre nakaka-miss lang. Pero masaya, ang iniisip naman namin ng kuya ko, na iiyak lang kami kung hindi niya na-achieve yung fulfillment sa duty niya sa amin, sa religion namin, INC.
Yun. Which is, nagawa naman niya bago siya mawala. No? Bago siya kinuha. Yun. Kaya medyo masaya na rin kami dahil nakapagpahinga siya. Pero ang medyo masakit lang dahil di niya sinabi na may sakit pala siya. So, dahil nga sa hirap na rin ng buhay, di na niya nasabi. So, yun, sabi nga nila, keep moving on. Wala na, tapos na. Then, yung mga teachings na lang yan na pinayo at pinaalala, yun na lang yung namamalagi sa amin. Sabi nga ni kuya ko sa tatay namin na kami na yung parang paano ba tawag doon? Kami na yung parang magiging siya. Yung mama namin, parang kami na yun. Kasi nahati na kami sa dalawa. So, yun. Hanggang sa, siyempre, yung father ko, medyo matagal din naka-move on. Siyempre, alam mo niya, yun. Hanggang sa naka-move on din, binaling na lang niya sa trabaho. Yan. Sa construction. Yan. So, yun, nagkaroon ulit ng opportunity na mag-aral ako. Wala akong kaalam-alam sa pag-aaral ko sa college. Yun lang, vocational siya. Yun ay electronics technician. Yan. Wala akong alam. Talaga. Zero. So, yun, doon na unang namulat yung isip ko. Yung first time pala, hindi pala ngayon, yung first time pala, maisingit ko lang, ay nung meron pa nung kumpleto pa kami, naisip ko na, yung, parang itinuturo na sa akin yung entrepreneur mindset noon, na, kung paano kumita. So, ako yung pinabibili ng mga pagkain sa bahay. Yung mga, siyempre, parang kabisado ko na lahat ng tindahan dito sa amin. Na, nung lumipat na kami noon, hindi ko pala nasabi sa inyo na lumipat na kami. Ito na yung last destination namin. Probably, last. Yun na, medyo tahimik kasi dito. Magandang hangin, malamig. Yun. Medyo mainit lang noon kasi nga wala siyang puno. So ngayon malamig na kasi nga natamnan ni father ko na maraming puno at gulay. Gulay noon, ngayon puno na, mahirap na magtanim. So yun, yung sasabi kong entrepreneurial mindset na maalala ko ngayon na tinuturo pala sa akin ng ama. Kung naniniwala kayo sa ganun, yung halos lahat ng mga entrepreneur, yun ang nasa isip, yun ang pinaniniwalaan na bawat galaw mo, kung ano yung hiniling mo noon, binibigay siya, kaso lang hindi mo alam na nandyan na. Yun, parang yun yung hiniling ko noon na hindi ko pinansin, pero ginagawa ko siya na alam ko lahat ng presyo ng bilihin dahil akong pinapabili. Then ang vehicle o sasakyan ko lang ay bike. Then yun, kung paano, kasi may cellphone na ako noon, yung folded, wala na ngayon, naibenta na namin. Nokia 2760, papakita ko yung picture niya dyan. 2760 yun. Then folded siya. Bale, tatlo naman na yung nahawakan ko sigurong cellphone. Ang gusto ko lang ay MP3. Siyempre, yun lang kaligayahan ko nun. Kasi nung una ako nagkaroon ng cellphone, ay radyo na ang hinahanap ko, music. Yan. Kasi nga, musician naman tayo, nakakapag-gitara, pero hindi ko lang na asikaso ng mabuti. Pero marunong naman tayo tumugtog. Yan. Yan. Hindi ko pa pala nasabi yun. Siguro sa next video na lang, yung mga talent natin. Yan. Hindi naman hindi sabihin natin hindi naging successful, pero hanggang ngayon na nagagamit pa naman. Balay mo sa future. Kasi ang goal natin ngayon ay financial, diba? And then yun,
pinapabili ako ng mabilihin. So, napansin ko na magkakaiba sila ng presyo, patong. And then, ang nasa isip ko, kasi nga gusto kong makapag-download ng music. Mga cellphone na ganito. Nakakapag-download ako ng music dito. Kasi nga mahal magpa-burn, di ba? Pupunta ka pa sa bayan, papaburn ka ba? Tawag doon? Burn yata kung CD. Pa-download kong sa cellphone. Yan. Imbis na, tapos mahilig din ako sa, music pa lang kasi noon kasi hindi pa kaya ng cellphone na movies yan. So, music, gusto ko makapag-download ng music. Kaya, ang ginagawa ko, pinagkukumpara ko yung mga presyo ng mga, halimbawa, gatas, asukal, toyo, suka, mantika. Tinitingnan ko yung mga presyo nun. And then, kung makaka-profit ba ako ng kahit piso lang. Yan. Kung ilan yung patong nung, halimbawa, yung ito, gatas. Pakita ko na lang. Yan, takpan na lang natin yung label. Ito, gatas. Yung presyo ng isa is, sa ngayon kasi ito ay 12. Tapos, sinubok kong bumili dun sa kabila. Pwedeng mas mataas, mas mababa. Yan. Halimbawa, mas mataas siya, 13. Then, dito na lang ako bibili ng gatas kasi 12 siya. Pero ang presyo niya 13, sabihin ko, binili ko doon. And then, nakakuha ko ng piso. Di, how much more kung 10 to, 13 siya. O di, nakakuha ko ng 3 pesos. So, nakaipon ako ng mga pan-load. Yan. Pan-load sa ang sinasabi naman ng mama ko ay kickback. hindi ko to binibigay. Pero kung sabi ko naman, kung tanungin mo kung anong presyo niya sa ganitong tindahan, yun naman talaga ang papakita. So, pinababayaan naman ako doon. Nakapag-download ako ng music. Then, hanggang sa dumating ang cellphone, pwede ka nang mag-download ng mga movies. Yun. Naging addict tayo sa panonood ng, hindi naman addict, favorite lang, na Avengers. Yan. Doon na nagsimula yung 2008, di ba? Iron Man. Yun yung pinakaunang Avengers na successful. Si Tony Stark. Yan. So, yun. Hindi naman ako nakaipon no, kasi hindi ko naman alam ang pag-iipon noon. Kasi bata pa nga. 15 years old pa lang ako noon. Ay, wala pa yata akong 15 years old noon. So, may tao no. Ayun, patuloy pa rin natin na nakapag-load tayo hanggang sa nakakuha ko ng isa pang cellphone. Yun. Gusto ko lang makinig ng mga yung advice. Yun. Shout out kay Papa Jackson na ngayon na nasaksihan natin yung niya, yung up and down sides. Yun. Nag-networking din siya noon. Yun. Yung mga idol ko, nagre-reflect na rin yung mga teachings nila na magaganda sa akin na yun ang inabsorb ko all the time. And then, yun, dumating na yung pag-aaral ko ng electronics. Ilang oras na ba ito? May 52 minutes na yata. Yun. So, yun. Nakapag-aral ako ng electronics. Then, wala akong alam. Pero, naintindihan naman natin yung konti. Hanggang sa, yun, nagre-repair na rin tayo ng mga cellphone, TV. And then, siyempre hindi pa tayo gaano may experience. May mga nasira din. Yun. Sabi nga nila kung, yun, di ba? Kung marami kang failures, doon ka magsasucess. Kasi kung yung failures na yun, ginawa mong learnings. Pero yung quote na yun, yung kasabihan na yun, hindi ko pa alam. Ang naiintindihan ko pa lang nun, kung marami kang nasira, marami ka nang magagawa din. Yun. Tulad din sa, marami ka nang nawalang pera, kaya mo na rin ibalik yun. Kasi nawala mo na, kaya mo rin ibalik. Kasi nga, nagawa mo na eh. Parang ganun. Pero yun, yung mindset na yun, hindi ko pa na naiisip yun. Parang, reality muna. Wala pa yung teachings. Learnings pa lang. So, yun.
Madami din na nasira. Pati nga yung sarili naming speaker, yung speaker amplifier. Mas kilala sa tawag na speaker. Yun, nasira ko din. Sira naman na siya, pero mas sinira ko pa. Para lang maayos. Yan. So, yun hanggang sa naging, hindi naman expert, pero marunong na tayo mag-repair ng mga kung ano-ano. Ang hindi lang natin gaanong nagalaw ay TV. Puro ano lang yung major problems lang na madali lang maayos. Pero kung yung complicated na, medyo ano tayo doon, tagilid. So, kung ano lang yung naisip ko na kung ano lang yung kailangan na o yung madali kong gawin, yun na lang yung ginagawa ko. Yun na lang yung nare-repair natin sa ngayon. And then, nung naging electronics ako ay hindi naman yun ang naging full-time job. Kasi nga, ano pa lang tayo, yung pag nung natapos tayo mag-aaral, yung mga fresh graduate na sinasabi nila, hindi naman lahat ay yun na talaga ang, di ba, ang trabaho niya. So, kailangan mo pa rin ng experience. So, habang nagtatrabaho ko sa construction, napunta kasi ako sa construction. So, yun, sobrang init, sobrang pagod, pagalitan ka pa. Yun, iba-ibang amo na nakita, iba-ibang foreman, iba-ibang leadman. Yan. Pero ang kasama ko lagi ay yung father ko. Doon kasi siya, hanggang ngayon, construction pa rin siya. Pero ang talagang course niya ay electrical. So, kung may kung may sideline yun, may kontrata, doon siya pupunta. And then yun, hindi ko pa nakikita yung entrepreneurial mindset sa akin. Hanggang sa yun, nagtrabaho tayo, construction, na nagtagal naman tayo, 19 years old yata ako nagsimula. Pero yung kuya ko, sobrang bata nagsimula. Mga 16 years old siya nun. Yan, dun siya nagsimula. Nag-aaral na ako ng high school nun, construction na siya. So, ang magaling naman siya sa computer. Yung kahit wala siyang computer na desktop, ay kaya niya mag-program. Yan. Parang nakita na niya yung language ng computer para isulat na lang niya at i-correct na lang konti doon sa computer. Yan. Yun ang expertise naman niya. And then, magaling siya sa music. So yun, naging construction. Saan ba tayo? Hanggang sa nagre-repair na rin ng mga, yun, cellphone, yun. Hindi namang, kasi parang inaayawan ko siya dahil, yun nga, hindi ko naman alam lahat. Dahil medyo bulakbol din naman sa college life, vocational. Pero ngayon, medyo kaya naman na natin mag-repair. Pero after nung construction, saan ba tayo napunta? Napunta ako sa isang company na hanggang ngayon nandun pa rin ako. Then pagawaan siya ng donut. Yan, donut. Hindi ko na sasabihin yung brand kasi wala namang bayad. Yun, pagawaan ng donut, bake, ganon. And then, nagsimula ako as utility. Yan. Siyempre, kapag OJT, buti nga may pasahod na sila sa OJT. Ang hirap ng trabaho doon. Pero, hindi ka na maarawan tulad ng construction. Yun ang mahirap nga lang kasi may naririnig ka pa rin. Yan. And then, dumating si COVID-19. Diba? Yan ang pinaka history na hindi natin makakalimutan. COVID-19. So, nawalan ulit ng trabaho. Doon na. Parang hindi pa yun. Andali. Rewind tayo. So, yun. Napunta tayo sa Mr. Donut, di ba? Sinabi ko naman na yung brand. Napunta tayo sa Donut. Then, bago pala yun, pagkatapos ng construction, napunta ako sa motorcycle industry. Yan. Hindi naman sa paggawaan mismo ng
physical na yung makina na bago, kundi repair shop. Yan. Siyempre, as a first time, puro first time, tulad ng electronics, first time, masakit sa ulo. First time ulit sa motorcycle industry, repair shop, masakit din sa ulo. Kaso lang meron na tayong konting hit. Parang yung mga stator, anong tawag sa electronics, coil. Yan, parang na ano ko siya konti. Kaya natuto akong mag-sales. Natuto ako sa mga parts ng motorcycle parts. Then, natuto rin ako sa selling. Yan, selling skills. Kasi ang hinahanap ng tao ay mabilis, mura, di kalidad. Yun ang hinahanap ng tao. And then, all the way na-challenge ako kasi nag-vacant yung namin, yung kasama ko na sales lady. And then, yun nga, parang na-stress ako dahil hindi ko alam yung pupulutin ko na pyesa kung ano yun. Dumating pa na mababa yung sales nila. Siyempre, medyo alanganin yun sa boss. Hanggang, yun na yung mga customer ay pinapagalitan ako kasi iba-iba daw presyo ko. And then, dun ko na, hanggang sa 3 months yata yun, sakit sa ulo. Parang ayaw ko na pumasok nun. So, pinilit ko pa rin. Sa sahod na 200 pesos. 180 yata nun. 150, 180 hanggang sa naging 200. Then, bago pandemic yun na. Yun. Na ano na rin natin yung mga pyesa hanggang sa na-expert na natin kung ano tawag, flarings, headlight, bulb light, tail light, switch, headlights, headlight switch, yung main switch, ignition coil, spark plug, cylinder head, rocker arm, etc. Diba? Hanggang sa nalaman na natin lahat yun, pati yung mga karga. Ang hindi ko lang ganong na, kasi wala ang matic doon fully matic na bihira. Yung mga belt lang kasi ang nabibili. Saka papaalis na rin kasi ako nun. Kasi nga, siyempre medyo mababa yung sahod. Tapos medyo malayo sa maglalakbay ka pa ng ilang bayan. Ilang barangay para makarating ka doon. Saka, ewan ko, parang hindi siya, hindi yun yung, gusto ko naman siya, kaso lang, yung environment kasi, parang hindi siya, para sa akin yung environment. Maganda yung sale, may mga natutunan ko doon. Pero, parang hindi siya talaga para sa akin. Parang ayaw ko lang. Yun. Parang hindi ko gusto. Sabi nga nila, kung hindi mo gusto, bakit ka pa pagpipilitan, di ba? Hindi ka na masaya. Yan. Pero sa other side naman, meron naman nakaka-achieve ng success sa mga ganun. So, yun. Bago ko umalis doon ay, syempre sabi nila, electronics technician ako. Yung may-ari, may problema siya about sa CCTV. Diba? Medyo matagal na ako sa motor parts. And then, napansin niya na electronics ako. Bakit hindi ko subukan na mag-repair ng CCTV? So, first time ulit. Medyo hindi na siya masakit sa ulo kasi komportable na ako dun sa pwesto. Medyo komportable naman na. And then, kamag-anak naman namin yung may-ari. And then yun. So, chinek ko yung mga CCTV nila, kung anong sira, kung paano gawin, kung paano i-operate. And then hanggang sa natutunan ko din. So, high skill na natin, electronics, laborer, naging still, marunong na rin ako mag-set up ng mga bakal dun sa construction. So, stillman, pwede rin. Then, yun, mechanic. Siyempre nakikita ko na yung mga parts, curious ako lagi. Yun nga sinasabi ng mga kasama ko na masyado akong curious sa lahat ng bagay. Yan. Gusto ko siyang makita kung paano, ganun.
laging yun ang parang makulit yung isip ko na bakit paano ba ito gumagana, ano bang kailangan para sa mga ganito. Yan, parang makulit lang ako talaga. Hindi ako mapakali kapag hindi ko nalalaman yung isang bagay. Yun, di ba? Laborer, steelman, electronics, then mechanic na ng small engine lang. Hindi ko pa alam yung mga malalaking sasakyan na gasoline engine, FI, ganun. So, mapag-aaralan din naman yun. And then, yun, CCTV installer din tayo. Pero doon lang sa shop ng aking kamag-anak. And then, yun nga, umalis na rin tayo dun sa shop na yun, repair shop ng mga motorcycle. And then, napunta tayo sa planta ng paggawaan ng donut. And then, yun, utility pa lang naman ako doon. Hindi pa ako naturuan na 2019 yata kasi yun. Dumating na yung COVID, November yata. November, kaya naging COVID-19. May dati siyang kasi November kasi, di ba? May dati siyang pangalan sa November, tapos 19. So, hanggang sa nung naging 2020 na, pinalitan na nila ng COVID-19. Pero bago yun nga, medyo mahirap din sa pag-utility kasi trabaho mo lahat. Maglilinis ka ng crates, maglilinis ka pa ng mga pinagkalatan nila doon, mga basura nila, magmamap ka pa sa loob ng planta, sa office, sa CR, yan. Pupunas ka pa ng yung protective plastic na napakita ko na lang dyan kung paano yung ginagamit para hindi pumasok yung mga langaw. Yan. Tapos maglilinis ka pa sa labas. Yun ang challenge doon. Pero ang naintindihan ko lang, pero hindi pa yung pagkakataon na yun kasi medyo bugnutin pa ako noon nung mga araw na yun. Yung kumbaga, siyempre utos yung boss. Siyempre may irita ka kasi hindi mo pa natapos yung isa, gano'n. Yun. Kaya yun yung start na parang parang fired. Parang tinanggal ka sa trabaho pero kasabay naman kasi nung pandemic kaya parang hindi siya parang okay lang sa pakiramdam. Kasi ang sabi naman niya, tatawagan ka na lang namin kasi nga nagbabawas sila ng employee dahil nga paparating na yung sakit para ma-minimize yung risk na mga tao na matatamaan ng COVID-19. So, yun. Na-lockdown tayo ng ilang taon ba yun? 19, 20, 21, 22. 2022 yata. Ay, 2021. Nung medyo nag-open na siya, bumalik ulit ako sa pagko-construction, di ba? Kasi nga wala nang kita. Saka hindi naman kayang sustento ng gobyerno na tuloy-tuloy yung pera na maibibigay nila sa bawat tao. Kaya yun, binuksan na nila paunti-unti. Hanggang sa makuha yung vaccine, di ba? So, yun. Yun, nagtrabaho ulit tayo ng construction and then napunta ulit ako sa idea na may cellphone na kasi tayo noon na kahit na pangit pero nakakapagpanood ng mga YouTube videos. Yun. Nakakita ko ng mga hack life, daily hacks na yung nagre-repair, gano'n, hanggang sa napunta ako sa welding, yun. May mga nagtuturo kung paano mag-welding, gano'n. So, yun, parang gusto kong matutunan, sabi ko. Kaya, yun, yung habang nagtatrabaho kami, parang gusto ko na siyang mag-ipon. Doon ako nagsimulang mag-ipon para sa gamit. Yan.
bibili ng welding machine, gano'n. So, ang hirap din makaipon kasi yung salary mo syempre pag pagod ka sa construction kasi, ang puhunan mo doon yung katawan mo, 'di ba? Tapos yung mga gamit. Yan. Lalo pag laborer ka, puhunan mo talaga yung kalusugan mo. Kailangan mo siyang palakasin lagi. 'Di ba? So, habang nandun ako sa construction, COVID-19, meron ding, bago yung welding na yon, meron ding naman nag-offer sa akin na mas nauna pala yung welding. So, simulan natin sa welding. Yun, may mga natututunan ako dun sa mga, sa mga nagbe-welding, di ba? Kahit hindi ko naman alam. And dun na pumasok yung kaisipan ko na, nung una akong nag-aral ng electronics, wala akong alam. Wala, zero, sabi ko. Hanggang sa natutunan ko naman. Basta ang natandaan ko lang na payo ng kuya ko, basta ganun. Basta kung ano yung sinabi, ganun na yun. Yun talaga yun. Yun yung parang naitanim sa isip ko na sinabi ka ng kuya ko. So, basta ganun. Pag nagawa mo, basta ganun. Yun lang. Na ang impact pala nun, na ang tunay na word na sasabihin ay learn from mistakes. Yun, diba? Mga failures. So, kapag ginawa mo na, nagkamali ka, so, alam mo na kung paano siya iwasan na hindi ganun yung gagawin. Diba? So, maghanap ka ulit ng paraan para kung paano mo magawa yan. Hanggang sa mali, tama, mali, tama. Ganun, di ba? Hanggang sa ma-perfect mo siya. Parang ganun ang learnings. So, kung may failures, mistakes na hindi mo inaasahan, matuto ka na doon. Kaya, always learn from mistakes, sabi nila. Pero failures mas maganda. Kasi pag mistakes, kamali. Pag failures, parang na-down ka. Parang hindi mo na-achieve. So, yun. Nakabili na sa awa ng Diyos ay nakabili tayo ng welding machine. So, wala akong kaalam-alam sa welding machine. Yung ultimong isinasagad ko yung hindi naman ganong sagad yung welding. Tapos pag pinindot ko ganun, dinikit ko yung welding rod. Didikit siya. Tapos mag-spark pa yung hinahawakan ko. Dumating pa nga na nag-shutdown yung welding machine. Kala ko sira na. Yung pala automatic. Kasi nga binili ko yung inverter type. Yan. Malit lang siya. Pero sabi ko nga, pang-start. Ganun. And then, yun nga, may binili akong sidecar noon na pagpraktisan ko. Sabi ko, parang ito yung hint. Sabi ko, magagawa tayong sidecar. Sabi ko, hanggang sa naibenta rin yun Kaya kasi kailangan ng saka magulo na kasi dito sa bahay marami. Yun ang ugali ko kasi yung tatambak ng tapos ibebenta kapag kailangan. So, yun. Nag-welding. Yan, mali. Ang dami ko nasayang welding rod. Pag nag-welding ako, hindi naman na-welding, hindi naman nagdikit. Parang daming tawag nilang tae-tae, sabi nila. Ayun. Hanggang sa naging, kaya naman na natin magkaliskis yung welding niya. Kaya nang dumikit. Ang quick ko lang na tip doon, tingnan nyo yung hot glue gun. Diba? Kung paano siya matunaw. Yun yung una kong natandaan. Yung hot glue gun, dapat makita mo yung liquid. Diba? Para dumikit. Para mag-bind yung dalawa. So, ganun din sa welding. Yun lang kasi kailangan mo ng protective glasses. Parang ngayon, dahil sa pag-welding, medyo malabo na itong isang mata ko. Siguro, kakaedad na rin. So, parang ganun din. Yun. So, natutunan natin welding. Ilan na? Laborer, steelman, or laborer, steelman, pwede na rin. Electronics, mechanic, CCTV installer, and then yung welding. And then, hanggang, yun nga, construction tayo ng mga ilang taon hanggang sa nag-open na talaga ulit.
nag-open na ulit ang transportation, ang ekonomiya nagbukas na. Kasi nga kailangan na, saka marami na rin na vaccine. Yun, saka magpa-vaccine ka na. Yun. And then yun, napunta na tayo sa sa last part ng ating video. Nasubukan din naman natin mag-driver, di ba? Pero yung driver na yun is given na yun sa mga tao, driver. Kasi kailangan natin sa araw-araw yun, kaya hindi ko na sinali. Tricycle driver. Pero may natutunan din naman ako sa pagiging tricycle driver. Ang natutunan natin ay wait. Maghintay sa opportunity. Yun ang naintindihan ko naman sa pagiging tricycle driver. Wait for opportunity. Look for opportunity. Wait and look. And then, kapag tatawid ka sa kalsada, stop, look, and listen. Kaya yung mga may ingay mga motor dyan, ewan ko bakit may ingay mga motor nila. Mawawala kasi yung stop, look, and listen. Yung listen mawawala kasi maingay yung ano mo. Diba? Yun ang guide sa mga driver. Tapos stop, look, and listen. Kung tatawid ka sa mga delikadong o sa highway, ganun, para maiwasan ang disgrasya. Tapos, patience. Yan. Patience ang kailangan. Para maiwasan ang disgrasya, ganun. Kailangan mo ng pasyen. Hindi pasyente sa Tagalog. Patience. Sa English. Yan. Yan. Kailangan mo ng pasensya sa pagdadrive. Ano sa paghihintay kasi mahirap maghintay ng pasahero. Lalo na kayong yung mga kasama mong mga driver ay sabihin na natin need na lang nila ng pera kaya sila ganun. Ito yung word. Yan. Papakita ko yan. Parang yun. Kailangan nila ng pera kaya ganun. Sa maraming contact, diba? And then, yun nga. Siningit ko lang yun. Then, napunta tayo ulit sa planta. Yun. Second time. Yung first time, yun ang failure. Kasi nga, masyado ako masungit. Yan. Masyado tayong demanding. Ganun. Parang sa love life din. No? So, sa ibang video na lang yun. Yun. And then, patience is the key. And then, huwag mo kalimutang tumawag sa kanya. Kasi yun yung unang kaya rin ako sumali kasi doon. Kaya ako nakabalik sa dati kong work na sa planta. Kasi, yun nga, parang gusto nila ipaayos yung gate. Parang yun ang binigyan ng Diyos na paraan para makapagtrabaho ka ulit. Bigyan ka ng chance. Yun yung hindi ko pa siya naintindihan ngayon. Pero yun yung parang nakita ko ngayon na gumagamit ang Diyos ng kasangkapan para magawa mo yung hinihiling mo sa Kanya. Hindi kasi pwedeng na wala kang ginawa at ibibigay na lang. Ganun ang napansin ko sa buhay. So yun ang opportunity na hindi ko naman nakontrata yung gate dahil nasira, dahil may gumawa ng iba. May mas malaki naman na opportunity binigay sa'yo kasi nakapasok ka sa loob. Yun yung tinatawag nila na safe job security. So, bago nangyari yun, bago natin pagpatuloy yung journey ko doon, meron pa akong isang lesson na bago nung nawala na kami sa construction, yung gap ng construction shifting to planta ay nagkaroon ako ng kaisipan sa akin na bakit kaya laging ganito, laging ganun ang buhay, mahirap, ginagawa mo naman yung alam mo mabuti, ay bakit parang sa araw-araw ganun pa rin ang nangyayari sa buhay mo, di ba? Napansin nyo ba yan? Yung bang mabait ka naman, marami namang humahanga sa'yo,
Yung, basta lahat ng ginagawa mo parang tama. Pero parang may kulang. Yan. Parang sa tingin natin may mali. Pero, ang sa totoo, may kulang. Diba? So, doon, parang, ang hiniling ko kasi, sabi nga nila, kung ano yung hiniling mo, yun ang ibibigay sa'yo. Diba? So, tinignan ko yung phrase na yun. Kung ano yung hiniling, yun ang ibibigay. Diba? Kasi, ang napansin ko, ang Diyos, kung ano yung sinabi mo, hindi siya at alam niyang kailangan mo o kaya mo siyang gawin, yun ang ibibigay niya. Diba? Hiniling mo eh. O di kapag hiniling mo, halimbawa, gusto ko magkaroon ng cellphone. Diba? Cellphone. Hiniling mo sa kanya. Ngayon, may trabaho ka. Ay, wala kang trabaho. And then, yun ang hiniling mo. So, ang ibibigay ng Diyos muna sa'yo ay kung paano ka magkaroon ng pera. Ano man yan? Business man yan. O trabaho. Yun. Yun ang unang ibibigay ng Diyos sa'yo para makakuha ka ng yun ang hindi ko pa gaanong naiintindihan noon. Kaya nag-search ako. Ang hiniling ko ay naisip ko na hilingin. Bakit kaya hilingin ko muna yung kung paano ko makuha, kung ma-achieve yun. So, hiniling ko na paano mo ako pakikilusin? Sabi ko, yun ang hiling ko sa kanya. Paano mo ako pakikilusin para ma-achieve ko yung ganitong status? Which is, hindi pa naman siya medyo mahirap pa rin sa ngayon kasi nandun pa lang tayo sa first level. So, yun, teachings. Yun. Ano bang kailangan namin malaman para magawa namin yung pangarap? Yun ang unang hilingin niyo sa kanya. Kung sa tingin niyo na parang mali lagi yung ginagawa niyo, may kulang. So, yun. Dumating itong nagkaroon ako ng cellphone kasi na yun, nakapanood tayo sa YouTube. Tapos may parang naisipan siguro na hindi ko na kasi maalala kung paano siya dumating. Siguro na-search ko o kaya may nagpakita dun sa newsfeed na ganito. Paano maging successful? Yan. Doon ako naalala ko pa siya 2022 yata yun. 2022 February or 2023. Hindi ko na maalala. Basta February siya. Ay, doon ako nagsimulang mag-start na masakit sa ulo to. Ito ang pinakamasakit na pag-aaralan nyo para maging strong ito. Isip nyo. Which is yung mindset. Sinasabi nila. Yun ang pinakamahirap na sirain o baguhin. Kasi, mas maraming, yung, tandaan mo, ilang year tayong nag-aral, di ba? Ilang year yung experience natin o gap sa naranasan natin noon na hanggang ngayon hindi pa natin na-achieve yung gusto natin sa buhay. Tapos ngayon, sisingitan mo siya ng konti lang na para mag-upgrade ka na, sisingitan mo ng konti. Siyempre, yung mga nasa isip mo noong ngayon, simula ngayon hanggang noon, na teachings, yun ang sumisira dun yun ang babaguhin mo sa konti lang. Napakahirap na baguhin yun within 1 year. Sabi nga ni Robert Kiyosaki na, ang learnings na yan, para ma-achieve mo, kailangan mo ng 5 years. Average na yun. Ay, maximum na yun. Maximum. Para maintindihan mo lahat yung ginagawa niya. So, yun. Yun ang una kong na-search si Robert Kiyosaki. Parang controversial talaga yung teachings niya. Yung Rich Dad, Poor Dad. Hoy!
pangalan pa lang, di ba? Ng libro niya, Rich Dad Poor Dad. Nandiyan po ba yung libro? Papakita ko na lang mamaya. Yun ang pinaka-controversial at nakaka-hype. Yung mga dito sa bahay ay hindi nila maintindihan. Yun ang unang kong pinakinggan kung bakit iba sila mag-isip. Yung 1%, 2%, 5% na sinasabi nila. Napakahirap. Kasi ang una mong kaaway dyan, sarili mo. Yun ang tandaan nyo. Sarili mong kaaway mo dyan. Kasi yung mindset mo, binabago mo siya eh. Kumbaga, yung daily routine mo, babaguhin mo siya. Na matutulog, pagising mo sa umaga, kain ka, ligo ka, maglilinis ka, di ba? Tapos pasok ka sa trabaho. Ngayon, i-break mo siya. Ay, papasok ka sa trabaho, pag uwi mo, manonood ka ng YouTube, TV, di ba? Yun, may i-break ka doon. Konti pa lang. I-break mo yung routine mo na yun. Yun ang pinakamahirap. Tapos yung behavior mo. Yung human nature. Di ba? Pero, ang una kong pinago muna yung pag-iisip, mindset. Di ba? Bago yung malaman ko yung Human Nature by Robert Greene. Yun ang first step na mahirap. Yung sinasabi ng asset and liabilities. Diba ang pagkakaalam natin ng bahay asset? Kasi nga, magagamit ko naman in the future. Pero ang di natin alam, syempre, yung mga nagamit dito, halimbawa yung yero, diba, sa tagal ng panahon, magkakalawang din naman siya, diba? Diba? So, yun. Yun ang simula ng liability. Parang yung sasakyan mo, motor. Maaaring bago yan, after 5 years, magagamit mo siya ng, ang pinapalitan mo lang yung mga major problems. Yung mga fast-moving na binibili sa motor parts. Yun. Pero pagdating ng araw na magiging liability mo na sobra, yan. Doon na yun ang hindi alam ng mga karamihan sa tao na yung liabilities. Yung bang titingnan mo yung paycheck mo, payslip mo na ito naman yung sinahod ko, bakit kulang? Parang kulang. Yan. Yun ang unang challenge. Kung ano mo yun, yung pagtagumpayan mo, wala ka pa sa first step. Na ang kailangan mo ng pag-aralan, yung behavior mo. Behavior mo sa pera, behavior mo sa tao, behavior mo sa boss, behavior mo sa sarili mo. Ayan. Human nature. Kailangan mo na siyang pag-aralan. Paano mo i-calm yung sarili mo. Nandyan na rin yung routines mo. Behavior mo sa routines. So, maintindihan mo na kung paano yung pagkain. Yan. Yun ang susunod nun sa human. Sa finances, ay sa ugali, sa routine. Kailangan mo ng Rich Dad Poor Dad routine. Kailangan mo bawasan yung mga hindi mo kailangan para ma-maintain mo yung sarili mo. Di ba yung sahod mo? Halimbawa, yung sahod mo, ganito, 500. Tapos ang expenses mo 600. Kailangan mo siyang bawasan para ma-maintain mo yung routine na gano'n. Tapos pag na-maintain mo na yung routine na gano'n, kailangan mo ng pag-aralan muna habang nasa trabaho kayo. Kaya ang payo ko sa mga gustong mag-achieve ng success ay kailangan mo munang ang tingin ng mga job, di ba? Ang tingin kasi ng mga tao sa job ay security na. Totoo naman yun. Pero kapag oras na wala yung job mo, wala. So, kailangan mo rin mag-develop ng skill. Yan. Kaya, ang first step ay punta ka muna sa kumpanya na kahit ano yun. Sabi ko nga sa inyo, kahit wala kang alam, malalaman mo din, by the way. Kung ma-fired ka, punta ka ulit sa iba. Diba? Ganun lang yun. Kung ma-fired ka, punta ulit sa iba. Tapos, merong pagkakataon din. Diba, tingnan mo nung nasa first time ko sa planta. Reject ako talaga.
ba? Nung second time, kaya hindi ko pa sinasabi sa inyo ngayon yung ano ko doon, earnings ko doon. Kaya sinasabi ko muna ito, di ba? Pag na-reject ka, doon, isipin mo kung bakit. Huwag ka mag-isip ng dahilan. Diba? Isipin mo yung solusyon. Kung paano ka makabalik nun na magagawa mo na yung tama. Yung gusto nila. Na yung tama, mabuti. Diba? Ayun. So, yun. Ang una, finances. Kailangan mong mag-reduce ng expenses mo. Halimbawa, kape. Kaya mo namang mabuhay ng walang kape, di ba? Yun ang babawasan mo ngayon. And then yung mga Shopee na yan. Kung di mo naman kailangan yung Shopee na yan, talagang yun. Kaya sabi ko sa una talagang, yun ang pinakamahirap. Pinakamahirap sa lahat. Pinakamahirap na gawin. Diba? And then, human nature. Diba? Pag na-handle mo na yung, hindi mo naman kaagad-agad ma-handle yung finances mo. Kailangan mo siyang, kaya nga matututo ka dun sa Rich Dad Poor Dad ng financial analysis, diba? Yung asset and liabilities, lalagay mo lahat dyan. Kung yung asset, yun yung naglalagay sa bulso mo ng ganun. Yung liabilities, naglalabas, di ba? Nawawala, na parang bula na pera, di ba? Kaya yun yung una mong gagawin. Hanggang sa, kahit ilang taon yan, kailangan mo siyang gawin. Kasi yun ang ginagawa talaga nila. Yan. Halimbawa na nagawa mo na yun, pero gagawa pa rin ako ang full tutorial para dun. Yung experience ko lang sa paggawa ng financial chart, yan. Balance sheet, yan. Parang ganun. And second, human nature, yung kung paano ka makipag-interact sa tao, kung paano ka makipag-usap, paano ka kumalma, o yung mga trigger dun sa mga para yung pag nagagalit ka, yun yung mga trigger na yun, matatandaan mo na yun. Dapat mong tandaan para hindi na mag-trigger ulit. Tapos kung paano mo siya unti-unting tanggalin o maiwasan. Tapos ang human nature ay pagkain. Nutrition. Yan. Hanggang doon pala ako sa ngayon eh. Ang inaasikaso ko pa lang ay investing na yan. Kasi yung mga networking company na yan, yun yung opportunity sa inyo na para makapag-create ng ganun. Yun yung unang first step. First step pa na. Yun yung first step na doon ka na magpa-first step. Yan. Yun ang first step para sa success. Kailangan mo muna baguhin yung mindset mo, yung heart set, o yung feelings. Kaya nga sabi ko human nature. Mindset, heart set, and then yung beliefs. Yun. Nauna kasi sa amin yung religion namin eh. Kaya okay na yung religion. Dapat okay ka sa lahat. Relationship, spiritual, mental, physical, financial. Diba? Dapat okay ka sa limang yan. Litin na din. Financial, physical, spiritual, mental. Isa, relationship. Yan. Kailangan maging okay ka sa lahat ng yan para first step ka na sa success. Yan. So yun, nasa pa lang ako, investing pa lang. Kasi kailangan na natin mag-build ng business, diba? So yun, papakilala ko rin yung mga sa next video, mga sa susunod siguro na kung paano makapag-save, makapag-ipon, makapag-invest, yan. Tulungan nyo ko. Tulungan tayo sa channel na to. So last, panghuli, bago matapos ang video na ito, medyo mahaba talaga, ay yung pagbalik ko sa current ko ngayon na-reject ako noon dun sa planta ng paggawa ng mga tinapay talaga yan. So yun,
ang tip ko na lang para ma-achieve mo yun, kailangan mo ng guidance. Diba? Kung, Hoy! Kailangan mo ng guidance. Kung hindi mentor, kailangan mo din kasi ng mentor. Yan, kailangan mo ng mentor, then guidance niya. Ang pag-guidance sa kanya naman, yung hinihiling mo. And then, gawin mo. Oras kasi na hindi mo ginawa yung hinihiling mo, ganun. Magkakaroon ka ng sufferings na naman. So, kailangan mo yun. And then, move on na tayo. Yun ang ginawa ko para ma-achieve ko doon. Makapagkaroon ng security, job security. Then, yun, 15-13 na sinasabi nila na meron kang ganun. Yun yung bubuhay sa'yo. And then, pagkatapos nun, pag nagkaroon ka na ng naayos mo na lahat, ay mag-i-start ka na ng idea para sa business mo. Pero huwag ka muna alis dun sa current na trabaho mo hanggang sa hindi siya nabibuild yung business mo. Yun nga sabi ni RDR na yung iba kasi pumupunta ka agad sa business. Kaya mas malaki ang bagsak o downside. Pero mas okay naman siya dun sa mga risky na tao. Ayan. Mas okay siya sa mga risky na tao kasi makikilos ka kagad na ang dami mo ng utang, di ba? Marami ka ng utang. Aburido ka na. Dalawa lang pupuntahan nun. Kung yun, ang buhay or patuloy. Never give up. Yan. Pero ang pinaka-soft na transition, lalo kapag may pamilya ka na, may pinapaaral ka ganun, punta ka muna sa job. Yan. Magkaroon ka muna ng trabaho. Then, pagkatapos ng trabaho, i-secured mo muna yung mga sinabi ko sa'yo. Yung 5 na yun. Para makapag-step ka na. As investor. Investor na lang kasi ang tawag nun Parang pinupunan mo na yung business mo. Talagang wala kang makukuha sa una yun. Sa business mo. Kasi palabas lahat yan. Nag-iipon ka ng asset. Diba? Nag-iipon ka ng asset para sa business mo. Hanggang sa mag-grow siya. Yun pa lang ang ginagawa ko ngayon. Kapag nag-grow na siya, pwede ka nang umalis sa work mo. Pero kung kaya mo siyang i-maintain, bakit hindi? Kasi yan hanggang sa makukunin ka na ng business mo. Kasi kailangan na nila yung presence mo. Kasi nga, lumalaki na siya. Laging palaging may invest mo yung sarili mo. Ay yung mga halos wala kang pera kapag nag-start ka ng ganun. Parang sakto lang lahat. Ganun. Parang kulang pero sakto lang lahat. Kasi na-handle mo na yung finances. Yun ang pinakamahirap. So, kung gusto maging successful, talagang dadaan ka lahat sa ganun. Yun yung sinasabi ni RDR na surviving. Yun ang ang pinakamahirap sa lahat, yung start. Yan. Kasi kapag nalampasan mo na yung start, madali ka na lang mag-start ulit Halimbawa, bumagsak yung business, madali ka na lang mag-start ulit. So, kaya ang pinakamahirap muna, pag first timer, lahat tayo, start. Yun. And then yun, fast forward na lang natin, na-promote tayo. And then, nakapasok tayo sa loob, mayroon na tayong stable na income. Kaya ngayon, nag-i-invest na tayo sa business na wala pang balik sa ngayon. In the future siguro. So, yun muna. Then, sana nagustuhan nyo yung video na ito. Tulungan tayo. Gawa tayo ng community para tayo magtulungan. Paano natin ma-build yung group na yun. O kaya, syempre, pag nagkaroon na ng group, magkakaroon na ng opportunity at business ulit.
Tulad ng nangyari kay, kung napanood niyo yung interview ni RDR kay Chinkitan, na dahil sa pag-uusap na yun, nagkaroon ng opportunity. So, yun. Tulungan tayo. Bye-bye. And God bless sa inyo lahat. Bye-bye.